Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalumpungan ng mga tao at tulad ng dati nagturo sa kanila. May mga pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba, ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa, siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya din. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin ng mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tamang-tama at napapanahon ang Ebanghelyo ngayon at malinaw na malinaw ang sinabi ni Jesus Nazareno. Walang paghihiwalay ng tao sa pinagsama ng Diyos. Malinaw na malinaw ang sinabi ni Jesus Nazareno. Hindi na natin kailangan ng isang abogado, isang matalinong tao para talastasin ang kalooban ni Jesus Nazareno. Nilalang niyang ang lalaki at babae. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Hindi mo pwedeng sabihin, deboto ako.
ng Nazareno. Kristiyano ako. Alagad ako ni Jesus Nazareno, ngunit hindi ako sumasang-ayon sa kanyang sinabi tungkol sa sakramento ng kasal. Baliwala lahat ng prosesyon, nobena, pamamasan, sakripisyo, abuloy, anuman sakripisyo. Kung dito sa bili ni Jesus Nazareno, hindi natin siya kayang pagsang-ayunan. Ngunit nakakalungkot mga kapatid, dahil sa kagustuhan ng tao, at sinabi na nga ni Jesus Nazareno, nangyari na yan nung panahon ni Moises, dahil sa katigasan ng inyong ulo, nagpumilit pa rin kayo na paghiwalayin ang pinagsama ng Diyos. Bago natin talastasin ito mga kapatid, nais ko lang din pong bigyang linaw na hindi naman sinasabi ng ating Panginoon at turo ng ating simbahan na may mga pagkakataon talagang hindi na maaari. Nilinawin po natin yan. May mga pagkakataon na sa pagsusuri ng simbahan, may mga pagsasama na sa simulat sa pulpay, hindi naman talaga naging balido. Kaya wag din tayong maniniwala sa mga tao na nagkukumbinsi sa atin, lalo na ng diborsyo, na ang turo ng simbahan, bahala ka na sa buhay mo. Kung ang napangasawa mo ay siraulo, bahala ka na sa buhay mo. Kung ang napangasawa mo ay ganyan na lang ang ugali, lalo na halos bugbugin ka na araw-araw at patayin ka na. Nang napangasawa mo, talagang nuknukan ng sinungaling at taksil. Hindi po sinasabi sa atin ng simbahan at ng Panginoon at maging si Jesucristo sa kanyang turo sa Ebanghelyo, may mga pagkakataon na nalinlang. Kasi naman siguro nung nanliligaw sa'yo, akala mo maginoo. Akala mo naman napakatino. At alam natin yan, lalo na sa panahon ngayon. Hindi ibig sabihin sa mga ganong pagkakataon ay sinasabi na ng simbahan, manigas ka, bahala ka sa buhay mo, diyan ka na lang. Hindi po. Kaya nga si Papa Francisco, may mga pagkakataon na nais niyang linawin at ayusin ang mga prosesong ito. Dahil may mga pagkakataong hindi talaga nangyari ng ganap. Magkaiba po yun. Magkaiba po yung pinawawalang bisa at sabihing wala naman talagang nangyaring kasal sa simulat sa pulpa. At yun po, para sa simbahan, maaari. Dahil lalo na nalinlang ka. Pero magkaiba po yung isang araw nagising ka at sinabi mong, parang hindi ko na siya gusto. Na para bagang nagpapalit ka na lang ng damit. At ayaw mo na, ayaw na niya, sige, uwian na, maghanap na lang tayo ng iba. Yun po ang tinututulan. Yun po ang taliwas sa sinabi ni Jesus Nazareno na huwag paghiwalayin ang pinagsama ng Diyos. At sabi ko nga, napapanahon sapagkat alam natin sa bansa natin ngayon, ang ating mga kinatawan, naturingang kinatawan. Sana ipagdasal natin sa misang ito, ang ating mga kinatawan, matandaan nila, kinakatawan sila ng tao, hindi ng mga sarili nila, hindi ng kung anong interes. At alam naman natin, ang karamihan ng mga tao, mga Kristiyano, Katoliko. Ipagdasal natin sa mahal na pong Jesus Nazareno
Sapagkat ang sakramento ng kasal ay salamin ng tapat na pag-ibig ni Jesus Nazareno sa kanyang simbahan. Opo mga kapatid, hindi natin maikakaila, mahirap ang buhay pag-aasawa. Siguro nga sabihin na iba sa inyo, Father, kasi ang dali mong sabihin, wala kang asawa, wala kang biyenan, wala kang anak, kaya ang dali mong sabihin, dapat di maghiwalay. Hindi po mga kapatid, sapagkat pare-pareho din naman po tayong pumasok sa isang sumpaan at kasunduan at tapat na pag-ibig. Gaya nga ng sabi ko, ang sakramento ng kasal. Kaya nga ang tawag natin dito, sakramento. Ito'y pagtitipan. Hindi ito kontrata lamang. Ang kontrata, pag ayaw na, pag may nilabag, pwede nang kansilahin. Pero ang kasunduan, ang pagtitipan, gaya ng ginawa ng Diyos sa atin, buong buhay, habang buhay. Hindi sinabi ni Jesus Nazareno, o makasalanan kayo, o sige, iwanan ko na kayo. Kaawa-awa po tayo. Kung ang pag-uugali natin ang naging pag-uugali ni Jesus Nazareno, taksil ba kayo? Sige, bahala na kayo sa buhay niyo. Hindi po. Kaya nga ang lakas ng loob natin magparito, lalo na tuwing Biyernes at Linggo. Sapagkat alam natin bagamat tayo makasalanan, bagamat tayo nakakalimot, bagamat tayo lumilihis ng landas, nananatili siyang tapat, nananatili siyang nagmamahal, nananatili siyang nagpapatawad, nananatili siyang kasama natin. Mga kapatid, ang tunay na deboto, hindi lamang humahanga at bumabaling sa pag-ibig at awa at katapatan ni Jesus Nazareno. Ang tunay na deboto, naniniwala siya na ang pag-ibig na dumadaloy mula kay Jesus Nazareno ay dumadaloy din sa atin. Kung hindi na tayo naniniwala sa kapangyarihan ng katapatan, para bagay nating sinasabing hindi tayo naniniwala na makapangyarihan ng katapatan ni Jesus Nazareno. Pag madali tayong sumuko sa buhay, para na rin nating sinasabing hindi maaasahan ang biyaya ni Jesus Nazareno. Kapag madali din nating sukuan ng ating kapwa, para na rin nating sinabing hindi totoo at makapangyarihan ang lakas ng Nazareno. Nung isang araw, di po ba, ay pinagdiwang natin ang kapistahan ni Santa Rita de Casia, ang patrona ng mga imposibleng kaso, katulad ni St. Jude, ni San Judas Tadeo. Dahil sinasabi natin, walang imposible sa Diyos. Walang imposible kay Jesus Nazareno. Kaya nga hindi tayo napapagod pumunta sa Kanya. Hindi tayo sumusuko magdebosyon sa Kanya sapagkat walang imposible sa Diyos. Pero nakakalungkot, ang lakas nating magsabing walang imposible sa Diyos. Pero sa buhay natin, ang bilis nating kumalas. Ang bilis nating magbago. Ang bilis nating mang-iwan. Ang bilis nating maniwala na hindi na posible ang katapatan, lalo na sa buhay pag-aasawa. Kaya't mga kapatid, sa misang ito, ipagdasal natin ngayon. Opo, inaamin natin. Kaya pagdasal natin ngayon, ang mga mag-asawa, na sa sandaling ito, baka nagsimba ka, dahil dumadaan sa matinding pagsubok ang inyong buhay pag-aasawa. Pagdasal natin na magkaroon ng paghihilom, pagkakaunawaan, pagpapatawaran. Huwag kayong matakot
dumating ang puntong kailangan magpatawad, kailangan magsisi. Hindi totoo na ang isang buhay mag-asawa, talagang lahat maganda at maayos. Darating ang puntong kailangan mong magpatawad. Kailangan mong magsisi, sapagkat diyan masusukat ang tunay na pagmamahal. Kaya nga hindi po ba sa krus, pinatawad tayo ni Jesus Nazareno. At doon niya ipinakita sa atin ang tunay, wagas at tapat niyang pagmamahal. Pagdasal natin ngayon, ang mga bata, sila ang laging biktima kapag may naghihiwalay. At kapag nangyari na mas madali ang paghihiwalay, mas maraming mga bata ang masisira ang buhay. Mas maraming mga tahanan ang mawawasak. Mas maraming kinabukasan ang masisira. At ipagdasal din natin ngayon, kung meron mga nagsisimba na nagbabalak magpakasal, sana mawari mo, hindi ito bugso ng damdamin. Hindi dahil type mo lang yung taong ito, hilig mo, maganda, pogi. Hindi dahil nabuntis na, hindi dahil nagkasubuan na, hindi dahil nakakahiya kung hindi matutuloy. Mga magulang, huwag niyo pilitin. Ipakasal dahil nabuntis na lang. Hindi ho yun ang solusyon, kaya lalong gumugulo. Sana sa mga ikakasal, kanilang tunay na pag-aralan, suriin at higit sa lahat, ipagdasal. Sapagkat ang kanilang papasukin ay isang sakramento. Sabi nga ni Santiago sa unang pagbasa, yung sumpa. Alam nyo, sa wika natin, yung sumpa, dalawang ibig sabihin. Pangako. Diba? Pag sinabing sumusumpa ako, kaya sabi ni Santiago, huwag ka nang sumumpa. Sabihin mo na lang, oo kung oo, hindi o hindi. Ang isa rin ibig sabihin din ng sumpa, di ba, kamalasan. Sinusumpa kita, di ba? Pag napapanood natin sa pelikula. Kaya tuloy, minsan, ang kasal, sumpa ba na pangako o sumpa na malas? Kung hindi mo pinagdadasalan, kung hindi mo pinag-aaralang mabuti, hindi mo itinatalaga muna sa Nazareno sa Diyos, nagiging sumpa. At kung ito'y dinadaan mo lang dahil sa hilig mo, magpapalit-palit ka man, nagpalit-palit ka lang ng sumpa. Kaya't mga kapatid, ipagdasal natin, tayo na nagsasabing deboto tayo ni Jesus Nazareno, nawa ang katapatan, ang pag-ibig niya. At ipagdasal natin ang ating mga kinatawan. Nananawagan ako sa ating mga pinuno, lalo na yung mga nagsasabing Katoliko sila, Kristiyano sila. Huwag nawan mo sa nawa na yung mga bumoboto para sa debosyo, makita ko dito sa Quiapo at magsabing deboto sila. Sana pag-isipan muna nila kung talagang deboto sila. Sapagkat kung tunay kang deboto, tunay kang Kristiyano, pahalagaan mo at malinaw na malinaw ang sinabi ni Jesus Nazareno na ang pag-ibig ng mag-asawa ay salamin ang pag-ibig ng Diyos. Na ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Kaya't sama-sama po tayo magdasal. Mahal na po ang Jesus Nazareno, salamat po sa iyong wagas at tapat na pag-ibig. Salamat po at ipinakita niyo sa amin na anuman ang mangyari, naririyan kayo, handang magpatawad, handang umunawa, handang tumulong sa amin. Itinatagubili namin sa inyo ang mga mag-asawa, lalong-lalo na ang mga dumaraan ngayon sa pagsubok. Lalo-lalo na ang nagsasabuhay ng kanilang katapatan at pagmamahal.
Itinatagubili namin sa inyo ang mga naghahanda sa pag-aasawa, na kanilang mawari na ito'y mahalagang bukasyon at misyon sa buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan niyo po ang aming bayan upang lalo naming maipakita ang aming pagsunod, pagtitiwala sa inyong kapangyarihan at pag-ibig. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.